Alam nyo, grabe. Thank you, Lord, talaga. Kasi, alam mo yun, talagang piniplease ni Lord yung mga tao para, alam mo yun, may purpose sa life mo. So, gusto kong magpasalamat sa kaibigan kong si Justin. Super tagal ko na siyang friend, naging reseller ko na rin siya before, etc. Naging supplier ko na rin siya before. But just wanna say thank you kay Justin kasi alam nyo ba guys, bibigyan niya ng free 16 sessions si Heinz ng occupational therapy plus speech therapy, right, Daddy? So, thank you so much, Diyos. Hindi ko ina-expect na ganun. Alam talaga ni God kung ano yung mga needs mo na, alam mo yun, na talaga kapag dinala ka niya sa isang bagay or isang sitwasyon, siya talaga bahala siya magpo-provide. Imagine niyo ang laking tulong sa amin yung free na yun. Tsaka, basta thank you so much, Justin. Marami talagang salamat sa'yo talaga. Alam nyo, grabe. Thank you, Lord, talaga. Kasi, alam mo yun, talagang piniplease ni Lord yung mga tao para, alam mo yun, may purpose sa life mo. So, gusto kong magpasalamat sa kaibigan kong si Justin. Super tagal ko na siyang friend, naging reseller ko na rin siya before, etc. Naging supplier ko na rin siya before. But just wanna say thank you kay Justin kasi alam nyo ba guys, bibigyan niya ng free 16 sessions si Heinz ng occupational therapy plus speech therapy, right, Daddy? So, thank you so much, Diyos. Hindi ko ina-expect na ganun. Alam talaga ni God kung ano yung mga needs mo na, alam mo yun, na talaga kapag dinala ka niya sa isang bagay or isang sitwasyon, siya talaga bahala siya magpo-provide. Imagine niyo ang laking tulong sa amin yung free na yun. Tsaka, basta thank you so much, Justin. Marami talagang salamat sa'yo talaga. Grabe. Tsaka siya yung dati pa na baby pa si Hugo, siya nagbibigay ng mga parang module ba tawag? Mga activities for Hugo ng mga letters, ganyan. Sobrang naging laking tulong kay Hugo kasi nagamit din talaga ni Hugo yun. Kaya, grabe, sobrang, alam mo yun, parang hindi ako makapaniwala na sa gabig. Si God talaga, sobra talaga siya na, alam mo yon na pag may nangyari o isang sitwasyon, nagiging sa sitwasyon na to, hindi kanya pababayaan. Talaga. As in, kasi malaking tulong talaga sa amin yun, yung therapy na yun, guys. Kahit na medyo okay naman si Heinz, pero may mga ibang bagay pa siya, syempre na kailangan ma-develop kasi nga, nawala din kasi si Heinz ng confidence. So, ngayon, i-assess siya sa work niya. Kaya malaking tulong tong occupational therapy tsaka speech therapy niya. Kasi nga, hopefully, 6 months talagang December okay na siya, pagpasok ng January super ready na siya kasi hindi talaga siya tatanggalin sa post niya or kung anong position niya sa work niya kasi BDM na siya guys, diba? So ngayon kapag okay siya ng 6 months public siya okay until March talaga, willing silang antayin si Heinz guys. So grateful ako kasi ang bait talaga ng work niya, ng HR nila. So HR wala ako masabi, sobrang bait kasi naka-encounter na talaga siya before sa dati niyang work na nagka-brain tumor din. Tapos, ayun, 6 months to 9 months, nakabalik na. Talagang, alam niya talaga yung, tsaka kilala niya si Heinz. Wala silang masabi kay Heinz, kaya willing talaga silang antayin, guys. Mabait talaga sila. So, ayun, pinagpahinga pa si Heinz, nakatag siya as leave ngayon. Until 6 to 9 months pa ng recovery niya, December to March, depende yun, kasi kung January okay na siya, di talagang babalik siya sa work niya, at yun pa rin yung post niya, kasi nga BDM siya. So, syempre yung BDM, alam naman natin yung workload, alam naman natin na anong mga ginagawa ng business development manager. So, ayun, kilala naman nila si Heinz kung gaano siya ka-confident before, kung gaano siya magsalita ngayon, kasi medyo naging introvert nga. Tapos, syempre, adjust kasi nga parang, kaya ngayon gagawin namin, mag-exercise kami ng very light lang, and may therapy siya. So, thank God, kasi talagang, libre lang siya, guys. Hihingi lang kami ng endorsement letter from the doctor. So, babalik kami kay Doc Gascon pagbalik niya from out of the country. Tapos, ayun, yun lang. Tapos, ready to go na si Heinz, kaya sobrang excited ako for that journey or for his journey na ganun, guys. Yung first time nga, kumakain ako ng strawberry apple. But anyway, yung first time nga na interview siya ni Heinz, medyo hindi pa siya okay nun. Talagang very, quiet pa, diba? Hindi ko pa kapag-compose ng mga words nun. After nila mag-usap, piniem ako ng HR nila. Kinamusta ako.
Yun pala, sorry. Kaya pala niya ako kinamusta kasi meron siyang dating nakatrabaho na pag napo-frustrate siya, umiinit yung ulo sa work. Sabi niya, kaya kita kinamusta after kitang kausapin kasi baka na-frustrate si Heinz nung kinausap ko, ganyan. Pero wala ko siya sinasabi anything na something na negative kay Heinz. Nag-usap lang sila, tas Heinz kasi hindi mo siya makapagsalita that time. Kaya niya ako kinakamusta kasi daw may mga case daw na gano'n, na umiinit talaga yung ulo kapag na-frustrate yung isang tao. Sabi ko si Heinz kasi hindi naman. Kasi tanggap niya yung sitwasyon niya. And hindi gano'n si Heinz talaga. Kaya sabi ng HR, mabait lang talaga yung asawa mo. Kasi may gano'n daw talaga, umiinit yung... Kasi guys, si Heinz, hindi yan na-frustrate. Grabe yung ano niya. Grabe yung pag-control niya sa pag-iisip niya. And... until now, even nung hindi pa siya nagkaka-brain tumor or what, nagka-brain tumor siya, walang pagbabago, mabait pa din talaga siya na pag may hindi siya nagagawa, may hindi siya naiintindihan, may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi, hindi siya nagagalit, hindi siya nagwawala. Kasi iba daw ganun eh. Siya hindi. Sobrang bait din talaga. Wala akong masabi sa asawa kasi daw ganun daw talaga yung kanatrabaho nila. Umiinit daw yung ulo. Kaya pala kinamusta ako. Pero sabi ko, wala naman po akong ganun na experience. Saka sabi ko nga, kaya ganyan si Heinz kasi unang-una, alam niya na may purpose everything yung nangyari. Malakas yung faith niya. And iba na yung mindset niya rin talaga. And ever since naman, talagang lakas niya mag-control ng mga bagay-bagay. Kaya hindi mo yun agad-agad mabubuiset or what, agad siya nagagalit. Kasi ibang klase talaga, napakabait talaga niya talaga, guys. Yun, kada mag-uusap sila ni Heinz, kinakamusta ako ng HR nila. Kasi nga, baka daw uminit yung ulo, baka inaaway ako ni Heinz, baka daw nagagalit, pero wala kang marinig. Itatanong ko rin siya, na-frustrate ka ba? Nalulungkot ka ba? Or sabi niya, hindi. Kasi una-una, guys, yung support system niya rin, siguro. And si God yung center ng relationship namin at si God yung priority niya, top priority niya. Sunod ako, yung family. Tsaka naiintindihan yung mga bagay-bagay, just go with the flow lang siya and tanggap niya yung nangyayari, kaya siguro hindi ganun kabigat sa kanya yung, or hindi siya na-frustrate sa mga bagay-bagay. Kung alam niya lang guys, marami siya dating gustong sabihin pero tatahimik na lang yan, sabi lang, hindi ko masabi po, pero hindi siya nagagalit. Hindi siya yung ganung tao na ano. Sabihin, ganun talaga siyang klaseng tao. Kasi kung ikaw, talagang ganun yung ugali mo, mainitin ka, ulo mo or something, for sure, ganun din yung magiging attitude mo after pag na-frustrate ka. Pero siya talagang, wala akong masabi. As in, wala akong masabi hindi maganda sa kanya. Kapag nag-uusap nga kami, kahit minsan, tinatanong ko talaga siya, ano ba feel mo? Kasi gusto ko man din malaman. Kasi nga na-curious ako, bakit kinakamusta ako ng HR nila kada mag-usap sila. Ngayon ko lang nalaman na ganoon pala. Na may na-experience sila sa work pag di nagagawa ng isang tao, nagagalit. Pero kaya sabi niya, mabait lang talaga yung asawa mo. Kasi wala talaga. Even after surgery or what, go with the flow lang siya, tanggap niya nangyari. And yung changes na hindi siya makapagsalita before, kahit nandoon yun sa isip niya na gusto niyang sabihin pero hindi niya masabi. Tatahimik na lang siya pero wala kang marinig na sobrang nadidisappoint siya. Kasi ganun talaga siya, guys. Grabe. Alam niyo yun, parang wala ko anything bad or something na masasabi ng kasiraan sa asawa ko, guys. Kasi katulad niyan, di ba, sumasakit na yung ulo niya before, hindi niya sinasabi sa akin, tahimik lang siya, kinakain niya lahat. Kasi kung iba daw yun, naglulumpasay na yung sumisigaw, nagagalit. Siya talaga super kalmado. Kaya yun. Pero kasi guys talaga, di ba, lumalabas talaga yung ugali natin pag may feel tayo or something. But, bottom line guys is acceptance lang talaga sa mga nangyayari sa buhay natin. Lalo na kapag may hindi maganda nangyayari. Laging may lesson yan, guys. Hindi pwedeng wala. Kaya nangyayari yan. Kahit minsan iniiwasan natin. Kahit itong iwas natin, guys. Pero kung yun yung talagang, yun talaga yung ano mo, yun talaga yung pagdadaanan mo, wala tayong magagawa. Kasi hindi nga rin kontrolado yung buhay. Kahit gaano tayo ka-ready, kahit hindi tayo ready kung mangyayari. But, with God, nothing's impossible. Talagang hindi tayo bababayaan. Minsan kahit ready tayo, kahit sabihin natin yung nangyari sa amin, kunwari kung may 10 million kami, or more than, kung meron kaming, kung able talaga kami na kahit magkano yung bills namin, kung talagang kahit ready kami, kunwari na super ready kami na sobra-sobra, kung mawala rin naman siya sa akin, wala rin, hindi rin kayang i-save ng million ko yung buhay niya kung wala talaga, di ba?